Manatili po tayo sa pagkakatayo para sa pagbasa ng banal na kasulatan. Matatagpuan po ito sa mga awit, kabanata 1, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ito po ang ating mababasa at mapapakinggan. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Tayo pong lahat ay pinagpala sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, sa umagang ito, kami patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa iyong kabutihan sa bawat isa amin, sa iyong patuloy na pag-iingat, sa mga biyaya, sa mga pagpapala na patuloy mong ibinibigay sa iyong mga anak. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy po namin dalangin na pagdapatin mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po, Panginoon, kami ng iyong banal na dugo upang sa aming pag-aaral ng iyong mga salita ay magiging karapat-dapat at kalugod-lugod ang bawat isa, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Panginoon, sa umagang ito, bigyan po kami, Panginoon, ng karunungan nagmumula sa iyo, Panginoon, upang patuloy na maunawaan ang hiwaga ng iyong mga salita. Patuloy na matimo ito sa aming puso at isipan at patuloy na magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panghesus-Kristong aming tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin. Amen. Isa hong napakagandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay may pamagat na Quiet Please. Ano po? Ito po'y patuloy na naka-align doon sa ating national team na Built to Disciple. Ano po? Tayong lahat ay tinawag upang tayo po ay magdisipulo. So sa umagang ito po ating pong pag-aaralan yung kahalagahan ng salita ng Panginoon. Kung paano po natin pinag-aralan ng isang linggo sa pamamagitan po ng ating tagapagsalita, ng ating Pastor RJ na may pamagat at dwelling in His Word. Ngayon pong umaga ating pong ipagpapatuloy yung kahalagahan ng pagpubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Isa pong katotohanan, mga kapatid, na life is open, noisy, and full of distractions. Ano po? Ang buhay po natin talagang kung wala po ang Panginoon sa atin, talagang it is often noisy, talagang maraming distractions. Ano po? Marami pong concerns at maraming problema po na patuloy na gumugulo sa ating isipan. Madalas, para ba tayong nabibingi sa dami ng ating iniisip? At kapag kaganito ang nangyari, nawawala po tayo sa focus. Minsan, mga kapatid, napakahirap ang mag-isip. Ano? Mas nakakapagod pa yung mag-isip kaysa doon sa nag-e-exert ka ng physical ng yung physical na effort para sa isang bagay. Hindi natin magawa ang mga bagay na gusto natin gawin. At kung nagagawa naman natin ito, hindi natin ito nagagawa ng ayos dahil sa hindi tayo nakakapag-isip ng tama. Lilipas po ang araw na parang wala nang nangyari. Walang buhay. Matamlay, parang wala kang lakas. Ang pakiramdam mo ay mahina ang iyong resistensya. Nadidiskaril ang takbo ng iyong buhay dahil wala ka sa focus sa dami ng iyong iniisip. Pero isang katotohanan, mga kapatid, that God wants the very best for us. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Na nais ng Diyos, hangad ng Diyos ang pinakamainam, pinakamabuti para sa ating lahat. Nais niya na sa bawat araw na mayroon tayo, ito ay magiging masaya, ito ay magiging isang blessing, ito ay magiging isang productive. Sa ating buhay espiritual, mga kapatid, sa ating relasyon, sa ating Panginoong Diyos, may mga pagkakataon na mahirap tayo mag-focus sa Kanya. Bakit po? Kasi madalas wala tayong oras na ma-renew yung ating pag-iisip, ma-refresh yung ating espiritu sa pamamagitan po ng mga quiet reflection or meditation. God doesn't often shout
to get our attention. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Madalas nangungusap, nagsasalita ang Diyos sa atin through a still small voice o sa pamamagitan ng isang banayad na tinig. Ito po'y ayon sa unang hari, 19, talatang 12. At ito, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So ano po ang dapat nating gawin upang marinig po natin yung tinig ng ating Panginoong Diyos? Yung banayad na tinig na nangungusap sa bawat isa sa atin. Kailangan po tayong maglaan ng palagiang quiet time o tahimik na oras para sa ating Panginoong Diyos. Upang marinig natin ang boses ng ating Panginoon, dapat tayong humanap ng isang quiet place na malaya sa ingay o anumang distractions. Na sa tahimik na sandali ay taimtim nating marinig ang banayad na boses ng ating Panginoong Diyos na nangungusap sa bawat isa sa atin. At sasabihin mo sa iyong mga kasama o sa iba, pwede ba? Quiet please. I need to hear the Word of God. Gusto kong malaman kung ano yung kalooban niya sa akin sa bawat araw. Kailangan kong ma-renew yung aking mind, yung aking katawan, yung aking espiritu. At ito'y sa pamamagitan ng pagkakaroon ng regular na pagbubulay-bulay o meditation ng salita ng Diyos araw-araw sa isang tahimik na sandali. Ano nga ba, mga kapatid, ang kahulugan ng pagbubulay-bulay o meditation? Ang sabi po, to meditate simply means to reflect on the same thing over and over again. Visualize it and let the meaning of it sink deep down in your heart. Meditation is a spiritual practice that's encouraged throughout the Scripture. The key is to draw on God's wisdom found in the Scriptures. Ang pagmumuni-muni o pagbubulay-bulay ay nangangahulugan lamang na pag-isipang muli ang parehong bagay at hayaan ang kahulugan nito ay tumimo sa iyong puso. Ang pagmumuni-muni ay isang espiritual na kasanayan na hinihikayat sa buong banal na kasulatan. Ang susi ay makuha o makita ang karunungan ng Diyos o yung katotohanan na matatagpuan sa kanyang mga salita. Ito po yung ginagawa po natin na devotion. Ano po? Na sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan, sa pagbabasa ng mga bersikulo sa ating Biblia, makita natin yung katotohanan na nais ng Diyos na ipaabot sa bawat isa sa atin. At malaman din natin kung paano natin ito i-apply sa ating buhay. Meron po tayong sinusunod na pattern. Ano po? Ito po ay siguro ay sinusunod din ng iba sa bawat isa sa atin. Ano po yung pattern na sinusunod natin? Yung sikat. Yung SOAP, di po ba? S-O-A-P. Ano po yung letter S? Scripture. Ano? Babasahin mo yung talata na gusto mong basahin na kung saan ito yung inuutos ng Diyos sa iyo na basahin. At pagkatapos nito, gagawa ka ng observation. Ano ang iyong naobserbahan doon sa iyong binasang talata? At pangatlo, letter A, ano po yon? Application. Ano po? Papaano mo i-apply yung nakita mong katotohanan doon sa nabasa mong talata sa Biblia? At pang-apat, isa rin pong mahalaga, dapat ay marunong kang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin o prayer. Ano po? Isang katotohanan, mga kapatid, that the Bible is filled with the blessings and benefits of meditating on its principle. Ang Biblia po, mga kapatid, ay punong-puno ng pagpapala. Punong-puno ng maraming karunungan, punong-puno ng mga benefits kapag ito po ay ating pinagbulay-bulayan. At gusto ko po sa umagang ito, i-share sa inyo yung 4 na benefits na itinuturo po sa atin. Ano po? Kung tayo po ay magbubulay-bulay, kung tayo po ay magme-meditate ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ano po yung 4 na benefits nito? Una po,
meditating on God's Word will give you spiritual blessings and success. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Na yung ating pagpabulay-bulay ng salita ng Panginoong Diyos, ito po ay magbibigay sa atin ng espiritual na katunggupayanan at mga iba pang mga pagpapala. Ano pong sabi mga kapatid sa awit kabanatang 1, talatang 2 hanggang 3? Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi, katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Ano po mga kapatid ang ating mapapansin dito? Tingnan po natin yung posisyon ng punong kahoy. Saan po siya nakatanim o saan po siya nakatayo? Nakatanim po siya sa tabi ng batisan. Ano po ang inilalarawan ito? Ito po'y naglalarawan na ang punong ito is close to the life-giving resources. Amen po ba? Ang Middle East po mga kapatid ay isang lugar na kung saan maraming disyerto, maraming ilang, kaya mahirap po sa kanila ang tubig. Ano po? Ngunit ang punong nakatanim, ano po, sa batisan, kailanman ay hindi malalanta at mananatiling sariwa. Ang dahong nito ay berde at makikita po rito yung kagandahan. Kasi talagang dinadaluyan ng tubig. Nakakasagap siya ng mga nutrients mula doon sa tubig na dumadaloy sa kanyang tabihan. Nalalaman po ito, naunawaan po ito ng mga Israelita. Kaya po kapag nagtanim sila ng mga puno, ng mga halaman, talagang doon dapat sa may malapit sa batisan para sigurado na ang halamang ito ay lalago at lalaki. Ano po mga kapatid ang itinuturo sa bawat isa sa atin? Ano po? Ano po? Na ang punong ito ay naka-close o malapit doon sa life-giving resources na walang iba kundi yung batisan. Sa panahong ito mga kapatid, marami po ang nasa bahay. Ano po? Marami ang nahumaling sa pagtatanim ng mga gulay at halaman. Ano po ang mapapansin ninyo? Kapag inaalagaan po natin sa pagdidilig, araw-araw, yung mga halamang itinanim po natin, ano po makikita po natin? Lumalaki, lumalago, lumulusog. Nagkakaroon po ng sariwang dahon. Nagiging berde po yung mga dahon nila. Yung pong mga halaman po namin, nung hindi pa po nagla-lockdown, hindi po regular po na nadidiligan namin. Ano po? Kaya mapapansin mo, pangit yung mga dahon, hindi berde, hindi sariwa, lanta, kasi hindi naman talaga madalas umulan at talagang pangit, mabagal lumaki. Pero ngayon mga kapatid, dahil regular po na nadidiligan at dahil na rin madalas na umuulan, ang gaganda po ng dahon. Sariwang-sariwa po, hindi lang po yan. Makikita nyo na yung mga halaman may bulaklak. Ano po? Yung iba, inililipat ko po ng ibang taniman. Ano po? At alam niyo po, dahil sa aking regular na pagdidilig, buhay na siya kasi may suloy akong nakikita. At tiyak po, nag-ugat na ito sa lupa. Doon naman po sa mga gulay na itinanim namin, ang tinanim ko lang naman po ay talong at sili. Yan po. Galing ho kay pastor. Nakikita ko po mga kapatid na doon sa mga talong, tsaka sa mga sili na tinanim ko, mayroong mga umuusbong na mga bulaklak. Ano pong ibig sabihin ito? Malapit na siyang magbunga. Nakikita ko po rito mga kapatid, ang halamang ito isang blessing, ano po, mula sa ating Panginoong Diyos. Ito isang biyaya, ano po. Yung amin pong kapitbahay, ano po, ang ating kapatid na Kuya Ren, tsaka si Atinora, lagi po kaming may supply ng gulay kasi marami silang tanim na gulay. Naambunan po lagi kami ng blessing mula sa kanilang mga pananim. Si Tony po, may tanim din siyang sitaw. At kapag nag-aani siya, nirarasyonan niya yung bawat bahay nung na sitaw na kanyang inani. Kasi talagang alagang-alaga niya ang mga halamang ito.
Ano po mga kapatid ang itinuturo nito sa atin? That the believer, who lives close to God and in His Word will never be dry and wilted either. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Ang buhay ng isang mananampalataya na lumalakad malapit sa Diyos at sa Kanyang mga salita, kailanman hindi matutuyo o malalanta at mananatiling sariwa. Amen po ba? He will be vibrant, lively, and productive. At ang kanyang buhay ay produktibo. Kapag tayo po ay laging nadidiligan ng salita ng Diyos, kapag lagi nating narinig ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita, gaya po ng punong kahoy sa batisan, ang ating buhay espiritual ay magiging laging sariwa. Ang ating buhay ay masigla. Ang ating buhay ay may buhay. Hindi po ito tuyo. Tanungin niyo po ang inyong mga katabi. Ang buhay po ba nila ay may buhay? Ang buhay ba nila ay sariwa? Ang buhay ba nila ay may kasiglahan? Makikita sa kanya ang tunay na kagalakan. Kaya nga ang sabi sa banal na kasulatan, blessed o mapalad. Amen po ba mga kapatid? Sapagkat ang taong ito na patuloy na nagbubulay ng salita ng Diyos, mararanasan niya yung tunay na kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. If you are not separated from God and in His Word, mararanasan mo ang blessings na nagmumula sa Kanya, ang tunay na kagalakan. Kaya mga kapatid, doon nga sa ito po yung unang talata na mababasa natin doon sa awit, kabanatang 1, talatang 1 hanggang talatang 3. Ang sabi po, ang tunay na kagalakan. Ang tunay na kagalakan, hindi yung hiwalay sa salita sa ating Panginoong Diyos at hindi hiwalay sa kanyang mga salita. Hindi lang ito mga kapatid. You will be also blessing to others. Ano po? Amen po ba mga kapatid? Hindi lang ikaw makakatanggap ng biyaya sa Diyos, kundi ikaw ay magiging biyaya rin o pagpapala sa iba. Sa iyong kapatid, gayon din naman sa ibang tao. Nagiging blessing ka sa iyong mga kasama, sa small group, o sa mga dinadisciple mo. Kasi nagiging encouragement ka at naibabahagi mo sa kanila ang iyong napag-aralan at mga karanasan. Nagbubunga ka ng mabubuting gawa. Minsan, may magtatanong sa iyo, ano ba ang sikreto mo? Bakit ka masaya lagi? Bakit ka lagi nakangiti? Parang ang gaan-gaan ng buhay mo para sa iyo. Wala ka namang maraming pera. Wala ka namang simple lang ang buhay mo. Pero kitang-kita sa iyo yung buhay na may kagalakan. At kung dumating yung pagsubok, bakit nananatili kang matatag? Kayang-kaya mo ang lahat ng bagay. Kasi yung malalim na relationship mo kay Lord, yung regular mong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ito yung patuloy na nagbibigay sa iyo ng kasapatan at kagalakan sa buhay. Ano pong sabi ng ating Panginoon kay Joshua? Sa Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ano po ang ipinangako ng Diyos kung tayo po'y magbubulay-bulay ng kanyang salita araw at gabi? Magiging matagumpay tayo sa ating pamumuhay. At alam niyo mga kapatid, God's definition of success in life is to know Him better. Amen po ba? Yung makilala natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ito yung maituturing na tagumpay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos.
One way we do that is to read and understand His Word. Ang pangalawang bagay, mga kapatid, na kapakinabangan o benefit sa pag-meditate ng salita ng Diyos ay ito. Meditating on God's Word will help you keep your heart right before Him. Ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ito'y makakatulong upang maging tama ang iyong puso sa harapan ng Diyos. Ano pong sabi sa Hebreo 4:12? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibituran ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Sa ating pong pagbabasa ng banal na kasulatan, meron po bang pagkakataon na habang kayo ay nagbubulay-bulay, nang meditate, nagde-devotion ng salita ng Diyos, napapatigil po kayo o napapapost kayo? O minsan kapag binabasa natin ang Biblia, lumuluha tayo, napapaiyak tayo. Minsan tayo nabibigla. O minsan nagkakaroon tayo ng guilty feelings. Bakit po kaya? Kasi tumatama yung salita ng Diyos sa ating mga puso. Tumatagos ito sa ating mga pag-iisip, sa ating puso. Mga kapatid, kapag ganito ang nangyayari, na kung saan para bang nasasaktan ka sa mga salita na iyong nababasa, matuwa ka, malugod ka, kasi nangungusap ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Yung salita niya, yun yung nagtuturo sa bawat isa sa atin kung paano ba tayo dapat mamuhay ng tama, nang nanaayon sa kalooban ng Diyos. At ano ba ang dapat maging attitude ng ating puso sa harap ng ating Panginoon at sa ating kapwa. Nagbubulay-bulay tayo ng salita ng Diyos tungkol sa pag-ibig. Pero hindi naman natin maibig yung ating kapwa. Nababasa natin sa Biblia tungkol sa pagpapatawad. Pero di tayo marunong magpatawad o napakahirap para sa atin ang magpatawad. Sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, itatama nito ang puso natin sa harapan ng Diyos. Ipakikita niya ang ating sarili, ipakikita ng salita ng Diyos ang ating sarili sa harapan ng Diyos. At sa ating mga pagkakamali, upang matuto tayong maging mababa at humingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. At alam niyo, mga kapatid, sa mga salita na ating mababasa kapag tayo nag-meditate ng salita ng Panginoon, itatama niya po yung ating buhay. Amen po ba? We need to evaluate our thoughts, our deeds and motives each day, confessing any wrong attitudes or actions. The Bible gives us clear direction on how to live. It is a mirror that accurately shows us where our hearts really are. Ang salita po ng mga Panginoon, ang salita po ng ating Panginoon Diyos, ito po ay isang salamin na nagsasabi kung anong puso mayroon tayo sa harapan ng Diyos. At ang mga salitang ito ng ating Panginoon, ituturo, itatama po kung ano ang dapat maging attitude ng ating puso sa harapan ng ating Panginoon. Ang unang benefit, mga kapatid, meditating on God's Word will give you spiritual blessings and success. Ang pangalawa, meditating on God's Word will help you keep your heart right before Him. At ang pangatlo, mga kapatid, meditating on God's Word will give you insights and wisdom that will guide you at every turn in your life. It will make you strong throughout the day. Ano pong sabi, mga kapatid, sa awit 119, verse 99? Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip.
Mga kapatid, there is supernatural wisdom that comes from meditating on God's Word. Ano po? Merong isang pambihirang karunungan, ano po, ang makukuha natin sa salita ng ating Panginoong Diyos, sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Kung pag-uusapan po natin yung salita ng Diyos, ang Biblia, masasabi ko po na ito na yung pinakamayaman sa karunungan, higit sa lahat ng libro na meron tayo sa buong daigdig. Amen po ba mga kapatid? Ito na yung libro, ito na yung Biblia, ito na po yung punong-puno ng wisdom na hindi natin makikita sa ibang libro. Kung ang karunungan ng Diyos, mga kapatid, ay matatagpuan sa kanyang mga salita, at kung matututuhan na natin itong regular na bulay-bulayin, ang resulta, magiging maayos ang lahat ng ating gagawin at balakin, at ang lahat ng ating gagawin ay naaayon sa nais ng ating Panginoong Diyos. The Word of God will guide you at every turn in your life. Gagabayan tayo ng salita ng Diyos sa lahat ng pagkakataon at gagawin natin sa ating buhay. It will strengthen you. Patatatagin tayo. It will guide you. Tayo pipapatnubayan. It will give you hope and victory in every situation. Sa lahat ng pagkakataon, bibigyan tayo ng pag-asa at ng tagumpay ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa Mateo 4:4, ano po, alam po nating lahat ito. Ang sabi po, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, nung sinabi ito ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Kristo, ito po ay nung sa panahon na mahina ang kanyang katawan. Ano po? 40 days po na siya po ay nag-ayuno. Hindi siya kumain. Pero nang tuksohin siya ng dyablo, ano po, ang salita ng Diyos ang naging sandata niya upang labanan ang dyablo. Ang sabi niya kay Satanas, ano po, nung tuksohin niya, gawin mong tinapay ang batong ito. Pero ano po ang sinagot ng ating Panginoong Hesukristo? Ano po? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, sa kabila ng kahinaan ng kanyang katawan, dahil nasa kanya ang salita ng ating Panginoong Diyos, naging matatag ang ating Panginoon at siya ay nagtagumpay laban sa dyablo. Dahil hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos, isa pong katotohanan na the Word of God is the source of our spiritual life and strength. Ang isang halaman po, kapag kulang sa dilig, ito ay malalanta o manulupaypay. Pero kapag ito ay sagana sa dilig, makikita mo na ang kanyang paglago at pagtibay. Nagiging matibay ang kanyang mga ugat. Dumaan man ang bagyo, hindi po siya mabubuwal. Katulad din po ng salita ng Diyos. Kung atin puntong palagi ang bubulay-bulayin, palalakasin at patatatagin po tayo nito at tutulungan po niya tayo na magtagumpay sa lahat ng pagsubok na meron tayo sa ating buhay. Ang pang-apat po na benefit ay ito. Meditating on Scripture will help you fill your mind with the things of God. Ang pagbubulay-bulay po ng salita ng Diyos, ito po'y makakatulong upang ang ating isipan ay mapuno ng mga bagay tungkol sa Diyos. Ano pong sabi sa taga-Pilipos 4:8? Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Dahil sa pwede lang tayo mag-isip ng isang bagay sa isang pagkakataon, we can only think about one thing at a time. Pag nagme-meditate po tayo tungkol sa pag-ibig ng Diyos at sa kanyang kabutihan, ito po yung magtuturo sa atin upang hindi po tayo mag-isip ng ibang bagay o ng masama. Kasi kapag nasanay po tayo at tayo po'y sagana sa salita ng Panginoong Diyos,
Ipapaalala po sa atin ng kanyang mga salita ang dapat na maging laman ng ating isip at gayon din ang dapat maging ugali natin sa harapan ng Diyos at ng ating kapwa. Nahayang po lagi ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang ikumbik po tayo sa ating mga iniisip at binabalak. Kapag may iniisip o binabalak tayong masama o hindi ayon sa kabanalan ng Diyos, at kapag naalala natin ang kanyang salita, inaalis nito ang masamang pag-iisip na mayroon tayo at pinipigilan tayo na gawin ang ating masamang balakin. Sa gayon, hihingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. Alam niyo mga kapatid, there are incredible riches. Napakadakila, napakamayamang bagay na naghihintay sa bawat isa sa atin if we invest in our relationship with God by spending time in His life-giving Word. We have God's promise, mga kapatid. No good thing will be withheld from those who walk uprightly. Ano pong sabi, mga kapatid, sa mga awit 84:11? Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sinumang mga gawain ay matuwid at marangal. Mga kapatid, isa pong katotohanan ng lahat ng ginagawa natin na ating paglilingkod, ng lahat na ginagawa natin para sa ating Panginoon, ay hindi mawawala ng kabuluhan. Ang sabi po sa ating banal na kasulatan, hindi po madamot, hindi niya ipagkakait ang mabubuting bagay sa anumang mga gawain na matuwid at marangal. The scripture tells us that the Lord has good things waiting for us. But we have to do our part. We have to walk uprightly. Dapat ho natin gawin yung ating bahagi. Dapat ho tayong lumakad ng tama sa harapan ng Diyos. At makakalakad ho tayo, makakapamuhay ho tayo ng tama, ng matuwid, kung tayo po ay mamumuhay according to the principles of His Word. Kung mamumuhay po tayo ng ayon sa kanyang mga salita. Let me encourage you, mga kapatid, na magkaroon tayo ng isang regular na quiet time with the Lord. Matapos po nating mapag-aralan ang mga benefits na ito ng pagbubulay-bulay o pagme-meditate ng salita ng Diyos. Magkaroon po tayo ng quiet time with the Lord. Isang daily devotion na kung saan ating pong maririnig yung banayad na tinig ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Na siyang magbibigay sa atin ng lakas na ating kailangan upang magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya. Maglaan po tayo ng oras bawat araw sa presensya ng ating banal na Diyos na manalangin at punuin po natin ang ating puso at pag-iisip ng kanyang mga banal na salita. Ang exciting po, ang magandang bagay po sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Diyos. Kahit iwanan mo yung iyong quiet place, maaring ang iyong kwarto, anumang tahimik na lugar, at humarap ka na doon sa iyong buhay at gawin mo na yung mga bagay na dapat mong gawin, matitimo pa rin sa iyong puso at sa iyong pag-iisip at sa iyong espiritu ang salita ng Diyos, kasama ang mga dulot nitong kapakinabangan. This means, mga kapatid, the benefits of meditating on Scripture influence your whole day. Ang lahat ng kapakinabangan, ang lahat ng benefits, mga kapatid, ng pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoong Diyos, ito yung mag-iimpluwensya sa iyong buhay sa buong araw. At lagi mong maaalala, mga kapatid, ang kahalagahan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Habang tayo po ay magkakasamang lumalakad sa buhay nito, taglay ang ating pananampalataya, ating pong tandaan na marami pong pangtao ang nangangailangan ng kapayapaan at kapanatagan na mayroon tayo na nagmumula
sa pagkakaroon ng personal na relationship sa ating buhay na tagapagligtas. Nawa po, mga kapatid, ay naging pagpapala sa ating lahat ang mga salita na ating narinig sa umagang ito. Dalangin ko po, ang pinakamainam, ang pinakamabuti, ang inyong maranasan sa araw-araw sa pagharap natin sa ating buhay. Mga araw na punong-puno ng joy, ng peace, ng encouragement, ng healing, ng restoration, ng hope at victory. At mararanasan po natin ang lahat ng ito kung tayo po'y maglalaan ng quiet time, ng meditation sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Mga kapatid, pagpalain po tayong lahat sa mga salita na ating narinig sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa mga salita mo na iyong pinahayag sa umagang ito. Marami pong salamat sapagkat sa umagang ito, nakita po namin yung kahalagahan ng pagme-meditate, ng pagbubulay-bulay ng iyong salita. Pinakita mo, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon, ang siyang patuloy na magpapatatag sa amin, ang patuloy na magpapalago sa amin, ang patuloy na magbibigay sa amin ng tagumpay, ang patuloy na magbibigay ng pag-asa, at patuloy na magbibigay sa amin ng lakas ng loob upang harapin ang bawat buhay na meron kami. Maraming pong salamat, Panginoon. Nawa ang mga salitang ito na aming narinig, patuloy na tumimo sa aming puso at isipan at maging sandata namin, Panginoon, sa bawat pagsubok na dumarating sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Maglaan, Panginoon, ng oras, ng panahon, ng quiet time para sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Kristong aming tagapagligtas.